Bakit mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano ang bautismo? Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ang mga talatang ito ay nagtatapos sa unang sermon ni Pedro pagkatapos ibigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang dakilang utos. Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hanggang 20, ang mga tumutugon sa mensahe ni Pedro at nagpabinyag ay mga kinatawan mula sa karamihan ng mundo. Tingnan sa mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 7 hanggang 11, kung saan ipinadala ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Sa mga tagasunod ni Jesus, ang bautismo ay isang panlabas na simbolo ng panloob na espiritual na katotohanan, ang kamatayan sa kasalanan at ang kaloob na buhay na walang hanggan na kasunod ng ating desisyon sa pananampalataya na maniwala sa Ebanghelyo. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Saan man napunta ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa buong mundo, ang mga tumugon sa pananampalataya ay inaanyayahan na ipakita ang kanilang pagtitiwala kay Jesus sa pamamagitan ng pagbibinyag. Ito ay nananatiling isa sa pinakamalinaw na gawain ng pagsunod na magagamit ng mga bagong mananampalataya. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nanggabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nanggalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ang pag-uugaling pag-isipan kung bakit tayo nabautismuhan ay nakakatulong na mapanatiling malusog ang ating pananampalataya. Ang unang simbahan ay nagsagawa ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog, na malinaw na naglalarawan ng isang taong bumababa sa tubig ng kamatayan at muling ibinangon sa bagong buhay. Ang mga espiritual na realidad na ipinahayag sa binyag ay mas mahalaga kaysa sa moda. Kung wala ang mga realidad na ito, nakipagtagpo lang tayo sa tubig. Nananggalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Ang pagpapabautismo ay isang hakbang ng pagsunod kung saan ipinakikilala mo ang iyong sarili kay Hesukristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ipinagdiriwang ng bawat binyag ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinigay si Kristo. Ang bautismo ay nagpapahintulot sa atin na ilarawan ang ating sarili bilang binalot ni Kristo, hindi lamang siya nasa atin, ngunit tayo ay nasa Kanya, at naisabuhay natin ang pakikipagsapalaran na maging higit pa at higit na katulad niya sa daan. Kundi bagkus ay sakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo, at huwag ninyong paglaanan ng laman, upang masunod ang mga kahalayan noon.